Maayong adlaw mga boss, kikapoy pa ka? Bunal ra. Ito pala yung video na naglilinis kami ng lobe oil cooler. Makikita nyo naman kung gaano kaputik ito. Sinasabay na rin pala namin ang paglilinis ng oil filter sa main engine. Duplex type po ito mga boss. Nakatambay pa lang barko ngayon para sa mga gawaing ito. Pati pala si cheese strainer mga boss ay amin din lilinisan para totally clean at malakas ang flow ng tubig na pangkuling sa aming mga machinery mga boss para malamig na malamig talaga ito. Katulad ng paglamig ng pag-ibig niya sa'yo dahil LDR kayo. Charot lang, dapat LDR nagmamahalan talaga. Palaging nagtatawagan at nagbibideo call o hindi naman kaya ay nagtsulala o lala sa cellphone. Nang sa ganun ay hindi lalamig ang pagmamahalan. Naiiya pa siya pero gawain niya naman yan. Well anyways mga boss, balik tayo sa topic. Kitang kita naman sa ating mga mata kung gaano kadumi ito. Ito yung proseso ng pagtuslok-tuslok sa lobe oil cooler mga boss. Sa transmission po namin ito sa main engine. Pumapatak na kasi ang temperatura nito mga boss ng halos sa 80. Gayong hindi naman yun normal kasi nga wala namang combustion dito sa ating transmission. Ang normal na reading ng temperatura lang naman ito ay 40 to 60. So makita nyo talaga mga boss na sumisidlit-sidlit talaga ito na parang parang ikaw lang nung nakauwi ka ng probinsya at umiinom ka ng tuba tapos ito ang naging resulta. So itong sa loob ng ating tube, ang dumadaan pala dito mga boss ay seawater. Pagkatapos dito naman sa gilid ng ating tube, dito naman sa kanyang housing, ang dumadaan naman ay transmission oil. So ang event na to mga boss, ang pagtatagpo ng dalawang fluid, ang dagat at saka oil ay magkakaroon niya ng tinatawag na heat transfer. Kung saan ang mainit na oil mga boss na naglulubricate sa gear ng ating transmission ay papalamigin naman ng tubig dagat. Ngayon kung madumi itong mga tube na to mga boss at nababarahan ng putik, mga shell, mga lusay-lusay na gikan sa dagat, o kung medyo hilis na po ang mga anode protection nito ay siguradong dudumi at iinit talaga ang temperatura ng ating lobe oil sa transmission. So kailangan talaga mga boss na regular nating i-check ang temperatura nito at i-regular din natin ang paglinis ng ating mga coolers. Lalong-lalo na dito sa ruta namin mga boss, dito sa domestic ay mga mabababaw lang ang mga puerto natin mga boss no. Tapos mapuputik pa yung ibang mga dalampasigan sa ating dagat. So sigurado na madali lang talagang madudumi ang ating mga coolers. So lahat ng butas dito mga boss ay kailangan mo tuslok-tuslokin para makuha ang mga dumi niya. So halos nasa mga 100 na butas lang naman ito. Maliit lang kumpara sa mga malalaki na mga barko mga boss ay nako ang daming butas. Siguradong mapapagod at mahahawoy ang balikat mo sa kapapaslak-paslak at tuhog-tuhog nitong ating mga butas. Pero sa mga malalaki na barko mga boss, iba na yung mga diskarte sa paglilinis nila, gumagamit na sila ng pressure. So bago ko tatapusin mga boss, sa mga kaibigan natin na hindi pa nakakilala sa akin, ako pala si Boss Jerome, isang dating mekaniko ng sasakyan, na ngayon mekaniko na ng barko. Maintenance pa ako dito mga boss at ngayon ay magagawa na tayo ng gasket, preparation na yan para sa pagbalik at pag-assemble ng ating mga headers. Pangarap ko po palang maging isang mechanical engineer. Kung gusto nyo po akong tulungan mga boss, ay pwede bang pakishare ng aking mga videos? Ngayon ay mag-assemble na tayo mga boss no. Kailangan na matanggal tong mga dumi dito mga boss, itong lumang mga maker, kailangan na malinis ang parte na yan kasi yan yung magpiprevent ng leaking sa ating oil at saka tubig mga boss no. Pagkatapos ay gumamit pala kami ng gasket maker mga boss. Ito po ay paniguradong sealant lamang para hindi talaga magkaroon ng leaking. Basta mga mekanikong gagamit talaga ng mga maker ay dipinsa sa puso yan. Sureball kung baga para wala nang pabalik-balik na trabaho at wala ding turuan kung magkaroon man ng back job. Dito pala sa loob ng end cover natin mga boss ay meron po yung o-ring dalawa. Meron po yung groove dyan na lalagyan ng ating o-ring. So pagka medyo luma na ang o-ring at wala kayong spare mga boss no, ay mas maigi na lalagyan din natin ito ng maker. Mahirap na kasing o-ring lang yung sasaligan dito kasi ang trouble lang naman ito kung sakaling magkaroon ng leaking dito mga boss ay lalabas ng lahat ng oil sa ating transmission at itatapon ito papunta sa dagat. Sasama yan sa flow ng tubig mga boss. Masasya ka na lang kasi nasa underway kayo tapos magtutrouble at mag-alarma ang ating transmission. So may mga iba din ng mga makina mga boss na walang alarma ang transmission at bigla na lang itong titirik at pipilit ang mga gear, mga clutch pack, clutch disc dito sa loob ng ating transmission at hindi na iikot ang ating propeller. Pagkatapos ay bigla kang tatakbo sa transmission at isa-sounding mo ito tapos wala na palang oil na makikita sa ating dipstick. Kaya goodbye Philippines na, goodbye na sa career natin. So habang nagyayaw-yaw ako dito mga boss ay magsha-shoutout muna ako sa aking mga solid fans, subscriber and followers. Maraming salamat po sa inyo mga boss, sa inyong mga suporta sa akin, sa aking mga video kahit mga walang lami at walang kwenta ito. Maraming salamat po talaga mga boss dahil po sa inyo ay nagkakaroon ako ng maraming followers. Hindi po ako magsasawa sa inyo magpapasalamat mga boss sa inyong pag-share sa aking mga video at bilang kapalit po nito mga boss ay ilalapag nyo lang ang pangalan nyo kung gusto nyo may shoutout ito at isa shoutout ko yan palagi. Maraming salamat po, ingat sa biyahe, Ambrot!